Ito ang sabayang pagsasempapawid sa Radyo La Verdad 1350 at ng UNTV ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ang edukasyon daw po ay isang karapatan. Ibig sabihin, may pera man o wala, obligasyon ng pamahalaan na mabigyan ang lahat ng pagkakataon na makapag-aral. Ito ay sa layuning malinang ang angking katalinuhan bilang sandata ng bawat individual na makasabay at makaangat sa mundong kanyang ginagalawan. Ngunit kung taon-taon po ay tumataas ang halaga ng bayarin sa mga eskwelahan, maituturing pa ba itong karapatan o nagsisilbing isang pribilehiyo na lamang para sa iilan? Ito po ang saklaw ng ating paksa ngayong araw na ihahatid ng ating mga tagapag-ulat. At bilang pagsisimula, narito ang report ni Ray Pelayo. Magandang araw kuya, inaprobahan na ng Department of Education ang pagtataas ng matrikula ng mahigit sa 1,000 eskwelahan sa bansa para sa school year 2014 hanggang 2015. Umabot na sa 1,299 ang binigyan ng go signal ng DepEd para sa tuition fee increase sa susunod na pasukan mula sa bilang na 1,477 na mga nag-apply sa kagawaran. Ayon sa DepEd, nasa 10% ito ng mahigit sa 12,000 kabuuang bilang ng mga pribadong paaralan sa bansa na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Mas mataas ito ng kaunti kumpara sa nakalipas na pasukan. Mga less than 11% ang nag-apply. So kung titignan mo naman yung in-approve, mga 10% lang. Ayon sa DepEd, kailangang dumaan sa konsultasyon sa mga magulang at guro ang hiling na pagtataas. Ang bawat sentimo raw na itataas sa singil ng mga paaralang ito ay hindi naman papatak bilang dagdag ng kita, kundi sa pagsasaayos ng serbisyo ng mga ito. Mapupunta sa sweldo ng mga guro at iba pang staff ng eskwelahan ang 70% ng itinaas, 20% para sa improvement ng mga pasilidad, habang ang 10% naman ay para sa operating expenses. Kuya, hindi pa rin ligtas ang mga magulang na nagpapaaral sa kolehiyo dahil nakisabay din sa hiling na pagtaas ng matrikula ang daang-daang kolehiyo at universidad sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Commission on Higher Education, ilang mga SUC o State Universities and Colleges na ang pinayagan nilang magtaas ng matrikula. Gaya ng dahilan ng mga pribadong elementary at high school, pasweldo, improvement at operational expenses din ang inilapit ng mga nasa tertiary level. Implementing part of it this school year, we're looking at things like inflation rate and so forth. But the full study will probably be finished for next school year. Nagprotesta naman ang grupo ng mga estudyante sa harap mismo ng tanggapan ng Commission on Higher Education noong nakaraang linggo para tutulan ang nakaambang pagtataas ng matrikula sa mga universidad at kolehiyo. Sa nakuhang impormasyon ng National Union of the Students of the Philippines, mahigit sa 350 na ang nagpahayag sa CHED ng tuition fee hike. Sa current natin na consultation, wala namang bearing yung mga boses ng mga estudyante. Yung mga estudyante na siya namang pinakamalaking stakeholder natin sa mga paaralan. Hiling ng mga ito na magpatupad ang pamahalaan ng tuition fee hike moratorium o huwag payagan ng pagtataas. Pero ang palasyo, ipinauubaya ang usapin sa CHED. Hindi niya pinakinggan yung ating unang panawagan na reject all tuition hike proposals. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtanggap ng mga tuition hike proposal. Ihiwalay natin, no? May private at saka may public. Yung private, the reality is most of the tertiary educational institutions are run by the private sector. Bagamat private sector sila, governed din sila ng tuition fee law. No? At sa aking pagkaalam doon sa tuition fee law, kapag nagkakaroon ng tuition fee increase, 70% of the increase must be allocated for compensation and benefits of faculty and administrative personnel. Kaya dapat tunghayan kung ano yung justification, no? At kung ito ba ay nakaakma doon sa pag-comply sa batas na pagpapabuti ng compensation ng mga teacher. Nagbanta naman ang grupo ng mga estudyante na patuloy silang magsasagawa ng kilos protesta para hilingin sa pamahalaan na pigilan ang pagtataas ng matrikula. Ray Pelayo para sa Get It Straight with Daniel Razon. Balik sa iyo, kuya. Maraming salamat, Ray Pelayo.
At susunod na ilalahad ng isa sa ating mga tagapag-ulat na si Rosa Licos ang kanyang mga nakalap na impormasyon hinggil pa rin sa sektor ng edukasyon. Yan ang inyong matutunghayan sa pagbabalik ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.